Hi guys, so this past few days nga napag-uusapan ng matindi ang naging confidential fund ni VP Sara. Isa sa mga pag-uusapan natin in the next few videos is about sa pag-transfer ng funds ng OP or ng Office of the President going sa OVP at ginamit nga itong confidential fund back in 2022. Sinasabi nga nila na in 2022 wala naman daw item ang, OVP. Which by the way, kung maalala niyo, yung eleksyon, nangyari noong 2022. So, na-inherit lang ni VP Sara ang budget 'no, ng 2022 nung bumaba si Leni Robredo sa kanyang puwesto as the previous, Vice President. So, isa 'yan sa mga again pag-uusapan natin later. Pero pag-usapan natin ngayon, bakit nga ba kating-kati itong si VP Sara sa confidential fund? Ano daw ang ano daw ang kailangan mong i-monitor sa mga estudyante, 'di ba? So, those are one of the many questions na nire-raise ng mga tao na definitely gustong i-malign si VP Sara. Di ko naman sinasabi na ngayon na nasa harapan natin is si Rambo Talabong. Sa totoo lang, may mga video siya na naaaliw ako. Talaga namang may napupulutan tayong aral. Ang kati ng mata ko. Pero dito, pag-uusapan natin yung mga sinabi niya. At titingnan natin kung ano yung naging resulta ng intelligence fund na yan. Okay? Panoorin natin si Rambo. Impormasyon tungkol sa mga delikadong tao. Dito naman sila nagkakaiba. Una, ang intel funds ay ginagamit primarily ng mga uniformed personnel. Primarily, ito yung mga sundalo at mga pulis. Ang confidential funds naman ay primarily ginagamit ng civilian agencies. Yung mga hindi naka-uniforme. Pangalawa, nagkakaiba sila kung sino nagre-release ng pondo. Ang intel funds, once approved by Congress, kailangan ng approval ng Pangulo para i-release. Sa confidential funds naman, ang kailangan lamang na approval ay sa department head, yung mga secretary. For the sake of this video, ang focus muna natin ay ang confidential funds. Ito kasing hinihingi ni VP Sara Duterte para sa DepEd. For 2024, ang hinihinging confidential funds ni VP Sara Duterte para sa DepEd, 150 million pesos. Saan pwede gamitin ng confidential funds? Pag-usapan natin ito base sa memo ng gobyerno. Imagination session tayo. Babanggitin ko yung mga bagay na pwedeng paggastusan ng confidential funds. Tapos isipin nyo, imagine nyo kung paano to gagawin ng DepEd. Pagbili ng impormasyon na related sa national security at peace and order. Pagbili sa mga gamit at pagrenta sa mga sasakyan para sa national security at peace and order. Pagrenta ng mga safe house para sa national security at peace and order. Pagpapatigil sa krimen. Na-imagine nyo? Ako kasi nahihirapang i-imagine eh. Paano to gagawin ng mga educator? Paano to gagawin ng mga teachers? Pero may katwiran ng DepEd. Gagamitin daw nila ito para sa mga sumusunod. Isa pang imagination session. Para mapigilan ang illegal recruitment ng mga terorista at komunista. Para mapigilan ang illegal recruitment ng mga drug syndicates. Para mapigilan ang sexual abuse. Kung tanungin ng DepEd kung paano exactly gagastusin ang pera para dito sa mga goals na ito, ang sagot ng DepEd, secret. Kasi nga, confidential funds. Pero, totoo ba yung mga problemang ito? Talaga bang DepEd ang sagot dito? Sa mga nakakaintindi sa katwiran ng DepEd, pwede bang paki-explain? Ngayon, paano natin malalaman kung nagagamit sa tama ang confidential funds? Okay, stop muna natin yan dito 'no. Unang-una sa lahat, ano ang kakayanan ng AFP or any government 'no, institution like AFP, PNP na manghimasok sa affairs naman ng DepEd. Para lang alamin, okay, kung ano-ano ba ang mga ginagawa ng mga teachers, okay, sa pag-i-indoctrinate sa ating mga kabataan. I'll gonna give you one very good example. Siyempre hindi tayo pupuwedeng puro daldal lang 'no. So, meron nga isa dito, hindi na kinidnap kung hindi na-recruit ng mga komunista. Okay? Sabi rito, two missing activists in Bataan not kidnapped, new info reveals. PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo said discussions
were already made with the parents of the two missing environmental activists, which resulted in some revelation as per possible location of the two. Sa uniform ng batang to, ito ay nasa high school or college? Wala akong nakikitang ganitong uniform ng isang college. More often than not, ito ay nasa senior high. Under pa rin siya sa wing ng DepEd. Okay? This is just one of it. Balik tayo kay Rambo. Mahirap siya sa atin yung kanilang paghingi ng pera at mahirap siya sa atin yung kanilang paggastos. Sa Kongreso, limited yung pagtatanong ng mga congressman at congresswoman at mga senador. At kung honestly at freely pag-uusapan ng confidential funds, dapat naka-executive session. At once ma-approve at magamit na itong confidential funds, hirap ang i-check ito ng COA. Once magamit itong confidential funds, hindi kailangan mag-submit ng resibo. Certification lang na nagamit ito sa tama, okay na. May mga required na quarterly report. Isasubmit nila ito sa Kongreso at sa Presidente. Pero sariling gawa rin lang ito ng mga departments. Basically, honesty system. Ito ang problema sa paghingi ng confidential funds ng DepEd. Una, honesty system plus pera equals easy corruption. So that's the problem, no? You're putting words you're putting words into some people's mouth by assuming na honest system plus pera is it always equal to corruption? 'Di ba? Is it always equals to corruption? Or sinasabi mo lang 'yan because ang involved dito ay walang iba kundi si VP Sara. Kung halimbawa baliktarin natin si Leni Robredo ang nakaupo, asking confidential fund, 'di ba? Tapos binistow sa kanya 'yon. Are you going to say the same thing kung halimbawa si Leni Robredo ang humingi niyan? O sinasabi mo lang 'yan ngayon only because it is Sara Duterte na humihingi ng confidential fund? Walang detalyadong pagsusuri kung maayos bang nagagamit itong confidential funds. Sabihin lang ni VP Sara Duterte na maayos nilang nagamit itong 150 million, okay na. And then again, ito lang another question, no? Since hindi lang naman si VP Sara ang merong confidential fund, ganyan din ba ang iniisip nyo sa lahat ng ahensya ng gobyerno na merong confidential fund? Easy money, honest system plus pera is always equals to corruption? Analogy time. Imagine mo isa mong kaibigan humingi sa'yo ng pera. Katwiran nila, gagamitin nila yung pera para protektahan ka. Kung tanungin mo siya kung paano niya gagamitin yung pera mo, ang sagot niya, secret. Confidential daw kasi. Pagkalipas ng 1 taon, ang tanong mo sa kanya, paano mo ginamit yung pera ko? Ito naman ang sagot ng kaibigan mo. Ginamit ko yung pera para protektahan ka. Promise. At ang twist, itong kaibigan mong ito, hindi naman expert ng security. Ang expertise niya at ang mandate niya ay education. Okay. Here's the thing. Nung nanalo si VP Sara at saka si PBBM, ang unang hininging ahensya, no? Ang hininging ahensya ni VP Sara, okay? Maliban yung fact na siya ay isang reservist, is ang national defense. Kasi mayor pa lang siya, okay? Mayor pa lang siya. Naging advocacy niya na is maging insurgency free ang Davao, which is by the way nangyari. Not because she is the Secretary of DepEd, ang ibig sabihin ay wala siyang alam sa security. No? Siyempre kailangan natin ng 'di ba, ng proof. Oh, nakakaya naman na sabihin ni Rambo Talabong na walang kaalam-alam si VP Sara when
when and if we're going to talk about security. Marami siyang picture, ah. Yan. Marami po siyang picture. Ito po yung taong walang alam sa national security. 'Di ba? Balik tayo kay Rambo. Pangalawa, ang seguridad ng bansa. Hindi ba trabaho ng mga pulis at mga sundalo? Bakit Yeah, here's the thing. Yun kasi yung alam natin, eh. Yun kasi ang alam natin, eh. Bakit ba? Eto yung one of the questions that I always ask myself, eh. Bakit ba issue sa maraming taong sumusuporta sa dilawan politics? Ang sobrang kine-question nila yung i-involve ni VP Sara as a DepEd secretary na malinis niya ang DepEd sa mga taong nag-i-indoctrinate ng mindset ng mga komunistang 'to, 'di ba? Bakit nila pinipigilan si VP Sara? Yun yung biggest question ko, eh. nakikisakay ang DepEd? Ito ang script ni VP Sara Duterte. Education is intertwined with national security. Hindi ba? Halika, punta tayo dito. Siyempre may papakita na naman tayo, 'di ba? Hindi naman puwedeng hindi. Eto, graduate ng UP, activist turned full-time NPA member wounded in Nueva Ecija clash. This is a solid evidence of the connection between communist fronts and the NPA. They organize from schools through groups like Kabataan and Akbayan LFS and the others in order to facilitate recruitment to the NPA. Mali ba yung sinabi ni VP Sara? Hindi, yung magpakatotoo lang tayo. Mali ba? 'Di ba? Alam mo sa totoo lang, whenever I go to different places, different countries, especially yung mga kino-consider na first world, yung mga ganitong klaseng news, they don't exist. Seriously, they do not exist. Kaya every time na may nakikita akong ganitong klaseng news, obviously, ito yung mga hindi pang third world, pang bundok mindset to, eh. Kakalabanin mo yung gobyerno sa tinagal-tagal na nag-i-exist ang government natin. Bakit hanggang ngayon hindi mapabagsak ng CPP, NPA, NDF ang gobyerno? 'Di ba? Balikan natin si Rambo. Tama at mali siya dito. As a reporter, kinover ko ang police at military. Ito yung lagi sinasabi ng matitino sa kanila. Ang sagot sa krimen at terorismo, hindi sa sagupaan. Ang lagi nilang sinasabi ay ang whole of nation approach. Ang ibig sabihin nila, para madatna ng kapayapaan, kailangang tapusin ng kahirapan. Kailangang bigyan ng disenteng pamumuhay ang mga Pilipino. Ito'y para Like who? Can you name names na nagsabi sa'yo niyan? Kaya nga lalong nahihirapan ang mga kababayan natin, lalong-lalo na sa mga remote areas na infested ng mga terrorist groups na 'to, is because they exist. They terrorize other Filipinos, 'di ba? Kung hindi sila tatanggalin, lalo-lalo na po dun sa mga taong naka-experience 'no. Alam niyo ba during the campaign season, ang dami-dami po naming mga nakausap na nagpakita. Living witness po sila ng paano sila tinerrorize ng grupong 'to. So iba yung sinasabi ni Rambo Talabong sa sinasabi naman ng mga ng AFP. Ngayon, pagtutugmain natin ngayon itong sinasabi ni Rambo Talabong at saka ng mga AFP na yun. I would really like to kailan ko kaya puwedeng matanong si si General Pallade rito.
Kasi maniwala kayo guys sa hindi, isa sa advocacy ni General Parlade is maubos din ang mga teroristang grupong 'to. Which is ngayon iba yung naririnig natin, na parang hindi kasalanan na nag-i-exist itong mga teroristang 'to. Na hindi sila malulong sa krimen at magrebelde. Dito papasok yung ideyang intertwined ng education sa national security. Mas panatag ang bansa kung ang mga tao, edukado. Ang nangyayari kasi pinapasok sa eskwelahan ng laban. Biruin nyo sa mga paaralan. Nasa eskuwelahan ang laban. Ngayon, balik tayo, DepEd claims 16 public high schools in NCR are engaging in NPA recruitment. I will assume senior high school, junior and senior high school because they are 17 and 18. Hindi na rin ako magugulat kung meron 16 or 15 perhaps, no? Ngayon ang mga kabataan, you have to, you have to admit this too, no? Iba yung kabataan ngayon sa kabataan ng mga panahon natin. Tayong mga batang 90s. Noon, laman tayo ng kalsada, puro laro, aral, gano'n lang ang buhay natin when we were in high school. Ngayon hindi, eh. Laman ka ng mall, kasama mo jowa mo, yung iba do'n nagpapasuso na. Bakit? Nabuntis na, eh, 'di ba? 16 public high schools in NCR are engaging in NPA recruitment. Oh, balik tayo dito sa post na 'to. Schools through groups like Kabataan, Anakbayan, LFS, and others in order to facilitate. Nasa loob ng eskwelahan ang recruitment, wala sa labas. Bakit sa tingin niyo nasa loob ng eskwelahan? Ang mga estudyante, pinagkakatiwalaan nila na ang mga teacher nila ay nagtuturo ng tama. So kung anong sasabihin ng mga yan, iisipin nila tama kahit mali. Hindi ba? Ang mga estudyante, hindi ko nilalahat ha, mas marami pa rin ang gullible. Madaling mauto, madaling mapaniwala. Although I trust that there are more students na mas nag-iisip more than sa nauuto. And yet 'pag swinerte nga naman, eh, nauto ka na, eh, magiging aktivista ka na sa susunod na araw isa ka ng taga-bundok. Is this even hard to understand? Na bakit inuumpisahan na ngayon sa school ang mga pagbabagong kailangan mangyari? Sa tingin niyo estudyante ang tina-target ni VP Sara? Hindi. Mga members ng legal front. 'Di ba? Kaya nga galit na galit sila, eh, pagka merong profiling daw, eh. Konting kibot ni VP Sara, profiling, kesyo ganito, kesyo ganyan. 'Di ba? We all know naman 'pag guilty ka, defensive ka. Pero kung wala kang tinatago, bakit ka matatakot? Bakit ka umaalma? Tama, mali? Kung saan dapat merong safe space para sa mga estudyante. Tingnan mo, ang focus niya puro estudyante. Pero hindi naman estudyante alone. Estudyante lang ang nadadamay. 'Di ba? Mga learners lang ang nadadamay dito. Pinopondohan ng intelligence at confidential operations. Dito papasok ang pangatlong problema. Mukhang sira ang priority ng gobyernong ito. Basic lang naman ang mga kailangan ng mga estudyante. Kailangan nila ng sapat na bilang ng mga guro at mga classroom para matutukan sila. Ngayon kasi overwork ng mga teachers at siksikan ng mga estudyante. Sa ganitong sitwasyon, paano matututukan at magagabayan ng mga estudyante? Pero mukhang easy way out na naman ang gustong gawin ng gobyerno. Instead na mag-focus sila sa education, gusto nila magkunwaring sundalo. Lamang pa nga ang DepEd eh. Gustong magkunwari ng gobyernong sundalo. Talaga ba? Talaga ba, Rambo? Mas malaki pa yung hinihinging confidential funds ng DepEd sa hinihinging intel funds ng Coast Guard. Ang Philippine Coast Guard, yung literal na hinaharap sa West Philippine Sea. Ang hinihingi lamang na intel funds, 10 million pesos. In conclusion,
VP Sara, ang dami mo nang kailangan gawin para sa DepEd. Ang daming batang hindi nakakapagbasa at hindi nakakapag-math. Ang daming mga teachers ang hindi ma-hire at hindi ma-promote. Ang daming mga estudyante pumapasok sa classroom, gutom. Ang daming mga classroom ang kailangan pang itayo. Bakit gusto mo pang magpulis at magsundalo? Mga teachers at students, ano sa tingin nyo? May Mga teachers at students, ano sa tingin niyo? Dapat ang unang mong tinatanong, AFP. Do you really think it is just VP Sara na nagkakaroon ng investigasyon dito? I really doubt it, no? Some of what he raised, I agree. Teachers, classrooms, and so on and so forth, no? Nag-a-agree ako sa kanya. Pero, paano mo masi-secure? Ganito lang yan guys, ano? Para sa akin, ano? Paano mo masi-secure una ang mga magulang na nagpapaaral sa public high school? Kung mismong DepEd, meron na-identify na 16 public schools na nag engage ng recruitment. Sinong involved dito? Estudyante? Of course not. Si teacher. No? Or kung sino man yung mga non-teaching employees within DepEd. Sino-sino ba ang members ng mga legal front ng CPP? And take note hindi naman gobyerno ang nag-identify ng mga legal fronts ng CPP. Kundi mismo si Joma Sison. Bilang ikaw isang magulang, no? Anong pakiramdam na ang pinaaral mong anak ay nag-end up na ganito? Only because brainwash ng mga teacher, ng mga professor. Nagpapaaral ka ng anak mo, nananahimik ka, nagtatrabaho ka, akala mo yung anak mo ay laman ng classroom. Hindi pala. Sino nahikayat nito? Tropa? Barkada? Ganyan? Hindi siguro. Mayroong involvement dyan ang mga teachers. 'Di ba bawat organization merong mga nagsusupervise dyan? I don't know what they call it, pero there's someone that they call it as their advisors in each and every organization. Imagine mo, akala mo yung anak mo pumapasok sa eskwelahan, yung pala, nasa bundok na, iniindoktrinahan na. Bakit? Kasi habang nasa classroom or habang nasa field, kung ano-ano nang pinagsasabi, pinagbe-brainwash. O 'di ba? Guys, wala yan sa kung saan ka nag-aaral. Wala rin yan sa antas ng talino mo. Kung uto-uto ka, definitely hindi na ikakagulat ng kahit sino kung maging aktivista ka one day. Ako nga eh, may nagreklamo sa akin na fake news peddler daw ako. Tapos naka-insert dun sa reklamo niya, yung namatay na aktivista nung panahon ni Marcos. Ni ako nga, hindi ko kilala yun eh. Na ako mismo, alumni ng university. Nung nag-aaral ako sa university na yon, never naman nabanggit na kwento ng kahit sino yung tungkol sa pag exist niya. At kung ano man yung laban niya nung panahon ni Marcos, wala akong kinalaman. Nung araw nga nung panahon na namatay siya, hindi ko nga alam kung mabubuhay ako. 'Di ba? Yan ang mindset ng mga tropa nito. Yan, yung tropa niyan. 'Di ba? So akala niya nananahimik ako, hindi. Uso pa naman ngayon yung ano, yung salitang gulatin mo. Yeah, gugulatin ko talaga siya. Isang kaklase ko nga eh, binigay na sa akin yung number. Yung galawan daw nung kaklase namin na yun eh, ano eh, may pagka-neophyte daw. 'Di ba? See, kung bakit napaka-importante na hanggang sa eskwelahan, minamanmanan
Ang mga alipores na mga 'to. Marami pong magulang nag-iiyak dahil kayang talikuran ng mga anak ang magulang sa ngalan ng pagsama sa mga ganitong klaseng grupo, 'di ba? Siguro naman Rambo Talabong na-justify mo na sa mga sinabi mo may mali ka. Na totoo yung sinabi ng script ni VP Sara. Na merong pinupunto yung script ni VP Sara. 'Di ba? It's only a matter of time before totally i-divulge ni VP Sara. Siguro kung ano yung mga tinatrabaho nila. Gamit at pagrenta sa mga sasakyan. Ayan guys, actually nag-react din dito si Coco Locoy. Feel free to go and check his account. Magandang-maganda rin yung kanyang naging sagot dito. And favorite niya yan, yung mga ganyan topic. Na kine-question niya yung mga ganitong klaseng sabihin na lang natin video. Siyempre, I don't wanna say it's a propaganda. Of course not. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Kayo ba bilang magulang, eto na lang, dalawa lang naman ang gusto kong tanungin dito eh. Magulang at saka ang EFP. Ikaw ba bilang magulang na nagpapaaral sa isang public school, whether ang anak mo ay nasa high school or elementary, gaano ba kataas ang trust mo sa isang teacher every time that you send your child to school? Na the only thing that you want them to learn is all about what is written in their books. Kasi ang pagtuturo, okay, pagtuturo about politics, parents yan. Okay? Pagtuturo paano mabuhay, i-develop ang mindset ng bata, magulang yan, hindi yan teacher. Sa mga AFP naman, gaano na karami yung mga estudyante na nahuli nyo o na-identify nyo na member ng mga terrorist group na to? Kasi itong dalawang source lang na to makakapagsabi kung very reasonable ba ang move na ginagawa ni VP Sara sa DepEd or hindi. 'Di ba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share nyo na rin guys. And have a good night. No, it's already 1:40 Monday na.